So para po maibigay sa inyo ang mga ganap so far, kailangan po natin kausapin ang ating mobile journalist na si Merrimon Reyes. Merrimon, kamusta dyan? Jovi Chiqui Mases, so far ongoing pa yung cross-examination ng defense team dito kay NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok at wala pa tayong nakikitang senyales na matatapos na sila anytime soon. Sa pagpipresenta muna kanina ng prosecution panel dito kay Lotok, inilatag na last time kay NBI agent John Mark Calilong authentication ng online press briefing kung saan binitiwan allegedly ni VP Sara yung threat laban kay President Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, pati kay former House Speaker Martin Romualdez. Ngayon naman, binigyan naman ng konteksto at nilatag yung pagkaseryoso nitong pagbanta ng bise. Ang pinaka-apat daw yung pinagbasehan nila na consideration dito para mapatunayan o makitang aktwal at seryoso itong pagbanta. Una, delivery or manner in which binitiwan yung utterance o yung pagbanta. Pangalawa, literal na kahulugan nung sinabi. Pangatlo, nature nung instruction na sinabi ng bise. At pang-apat, yung relasyon daw ng mga partidong may kinalaman doon. Una, malinaw daw na furious and fuming with anger, galit itong si VP Sara Duterte. Yung doon sa online press briefing, nasa 7 yung pinlay nila na bahagi kung saan naririnig na nagmumura ang bise, na pinapahiwatig yung galit niya dito sa 3, maging sa ilang mga kongresista. Yung pagdating doon sa pangalawa, literal na kahulugan daw ng sinabi ng bise na even before the press con, meron na raw siyang nakontrata o nakausap na papatay dito sa 3 kung sakali mang may mangyari sa kanya. Mahalaga raw sa kanila yon kasi indikasyon daw ito ng intensyon ng vice-presidente. Yung sunod na factor, yung nature ng instruction, sinabi ng bise na huwag daw titigil hanggat hindi sila mapapatay. Pinapakita raw nito persistence ng bise na mangyari itong sinabi niyang supposedly assassination plot. At sinasabing bakit daw nakaka-alarma itong mga binitiwan ng bise? Kasi raw pwede mag-take advantage ang ibang grupo, ang mga individual, kung may mangyari dito sa 3, kung may mangyari sa bise, pwede raw magkaroon ng gulo sa gobyerno, magkaroon ng gulo sa bansa. At yun yung pinaka-literal na pinagbabasehan nila. Yun nga lang, ang tinatanong naman kanina ng defense sa cross-examination nila, ang NBI daw ba, given yung government structure na yung DOJ, executive branch, NBI, nakailalim dito, may bias daw ba sila sa ginawang investigation? Nasabi ni Attorney Loto, lahat daw ay evidence-based sa ginawa nilang investigasyon. Balik sa inyo. Okay. So hindi, punta lang ako doon na Merrimon sa naging pagtatanong ni Senator Bam Aquino kanina tukol doon sa paalala lang natin sa mga viewers kung talaga bang nasumite ng depensa yung kanilang denial yung hindi paniniwala na na ito ko sa pagbabanta ng vice presidente. Jovi, ang sabi kasi ni Attorney Loto, seryoso daw, hindi raw nagsisinungaling ang bise. Kung baga titignan nila yung literal na sinabi niya, nandun yon. Pero ang sinasabi kasi ng defense team sa ipinadala nilang answer, may denial daw sa lahat ng mga ito. Kumbaga may hypothetical question lang daw na sinagot, pero in its sense, hindi raw alam ni Attorney Mark Binluan ng defense kung ano yung trail of mind or yung thinking ni Attorney Loto, pero sa kanila daw, may denial daw na hindi raw totoo. Wala raw ganun na nagkaroon na raw na nakausap na raw na nakontrata na raw napapatay dito sa 3. Pero ang sabi ni Senator Babakino, hindi niya raw alam kasi parang hindi niya raw yun nakita doon sa tugon ng defense team. Okay, balik naman ako sa pinakaunang-unang parte nung hearing kanina, Merrimon, kasi hindi ko alam kung unresolved pa o baka naman na-resolve ba ito nung 15 or so minutes na break nila kanina. Yung tungkol sa postponement na hinihingi ng ng PROSEC na hindi pala postponement kundi paagahin yung pag-upo dyan di Matibag. Jovi, wala pa. Kasi Okay. after nung session, nung nagpahinga lang, 15-minute break lang itong impeachment trial, sumunod na nagtanong na yung ilang senator judges patungkol na, for example, sa case daw ni Zuleika Lopez, may kinalaman daw ba yun sa investigation, ano raw yung epekto nito sa binitiwang threat ni VP Sara. Pero ang huling nasabi ng impeachment court, bigyan daw sila ng copy ng formal invitation na may pupuntahan daw na summit si Director Matibag sa ibang bansa, Bangkok, Thailand. Ang nasabi ni Prosecutor Congressman Joel Chua, baka raw kasi matagal pa bago bumalik ulit ng bansa itong si Matibag, kaya baka raw pwede sila mapagbigyan na mapaaga. Bigyan din daw ng kopya ang impeachment court nung letter
na nagre-request kung pwedeng mapaaga yung kanyang testimonya. Aaralin daw ng senator judges ng impeachment court at magbibigay daw sila ng kanilang verdict ngayong araw. Pero so far wala pa tayong naririnig tungkol doon. Pero ang defense, hindi sila pabor dito. Si Senator Judge Alan Peter Cayetano naman sinabi na hindi raw maganda na dinidiktahan daw nitong opisyal kung kailan daw siya magtetestimonya. Sabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian, maguguluhan din daw yung preparation ng senator judges, yung pagbabasa raw ng documentary evidence, pati yung pagtatanong nila doon sa tetestigo. Kasi supposedly ang plano kung mapagbibigyan, Director Matibag, tsaka lang daw magpa-proceed ulit doon kay Atty. Zulaika Lopez, pati kay Captain Belinda Bello ng House of Representatives. Pero dahil wala pang desisyon, for now, ina-assume natin na si Atty. Zulaika Lopez pa rin yung isusunod kay Atty. Lotok. Ngayong araw ba nagpakita rin sa inyo dyan si Atty. Zulaika? Tama, Mase. Dito, actually, itong isang kwarto sa may likuran ko, doon sa side na yon, doon yung naging holding room ni Atty. Zulaika Lopez. Pero since dumating siya kaninang nakita natin siya 2:30 p.m. Pero hindi pa natin siya nakakagilap na pumasok sa loob ng plenary hall. Hindi rin pa naman siya napapatawag bilang tumestigo or anything na kakailanganin na tumayo siya sa plenary hall. Pero ang sinabi naman ni impeachment court spokesperson Reggie Tonggol, okay, magpakita siya ngayon, pero mas crucial yung pagpapakita niya bukas kasi nga nakaschedule siya. Pero kung hindi siya magpapakita bukas, pwedeng ma-issuehan siya ng show cause order o kaya naman daw ay must cite for contempt. So, paano mangyayari doon? Well, we're hoping na magpakita pa rin siya bukas. Pero kung hindi siya magpakita, bibigyan mo ng show cause order at ma-cite for contempt. Pero, ibig sabihin nun, yung kasunod na testigo na dapat naka-ready. Nasunod ba yung sinasabi ni Senator Ping na dapat naka-steady na dyan yung mga testigo? Masaya yung sinasabi ni Sen Ping na kung pwede nga raw lahat sa impeachment court tungkol dyan. Ang naging question pa nga ng impeachment court kanina, nung pinresenta nga si Matiba kung pwede mapaaga, hindi raw yan yung pinag-usapan last week. Nilinaw pa raw last week kung ipresenta niyo ba si Matibag. Mary Mon, teka lang ha, kasi nakita namin nag-adjourn na yung trial, so baka may makuha ka pa dyang ibang details. Yes. So hayaan natin si Merrimon munang tumakbo doon sa mga umi-exit ng mga personalities dahil nga nag-adjourn na yung ika-4 na araw ng impeachment trial. So balikan namin si Merrimon later po, mga kapatid.